Hi guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Ace of Swords and Reverse. Ay, upright pala yan. Upright. And Six of Wands. Nagtagumpay ka over evil. Over your enemy. Over your enemy na may maginagawang deceit. Ayan. Na may ginagawang deceit na patago. Queen of Wands. You are attractive. You're good looking. You are so desiring, passionate, and flexible kasi may cut dito, goal driven, and charismatic, positive. Darating sa'yo. Person ba itong darating sa'yo ng strength? Hindi. Ikaw to magiging strong. Magiging napaka-strong mo. Inside and out. Magkaroon ka ng inner strength. No? Ano pa? Pagdating sa love life, sino mag-pursue sa'yo? Meron mang mag-pursue sa'yo? Wala. Wala mag-pursue sa'yo. Sa ngayon, ano pa ang darating sa love life mo? Union or a lover, no? Baka hindi agad-agad. Oh, ito. The lovers. So, it's a divinely guided na connection niya ang darating sa'yo. There is a union. Wala mag-pursue sa'yo, pero there is a union na mangyayari sa inyo ng person na divinely guided. Kayong dalawa, divinely guided. Yung connection nyo. At merong mga challenge, merong mga umaharang, merong mga gusto makipag-compete, may mga gustong humadlang dyan, no? Na ma-unite kayo. Meron na para hindi mag-take na action si person mo sa'yo, para hindi kayo pursue ng person mo, kaya wala pang mag-pursue sa'yo agad-agad, pero there's a union after this. Oh. Pero there is a huge offer, or ma-attract mo yung opportunity, or huge offer from this person na may deep soul connection sa inyong dalawa. Hindi. Ma-attract mo yung opportunity and money, stability pa. Nandito yun. Galing dito sa person na to. Pero there is someone na may spiritual connection kayo na maybe it's your soulmate, no? Yan. May papasok na ganyan sa buhay mo. Yung the lovers na yan. Pupuntahan ka nito. Itong the lovers na yan. Pupuntahan ka niya. Pupuntahan ka niya. Oh, maging emotional yun sa'yo. May love. Pupuntahan ka niya. Eight of Cups. Makakalayo. Sino ito makalayo? Ikaw na. Ikaw yung makakalayo. Ikaw yung makakalayo mula sa pagka-stuck. Maybe sa isang place o sa isang situation. Sa situation na o sa place yan. Place, yes, na naghihirap ka dyan kasi may mga scheme, deceit na ginagawa dyan. Sa place na yan, parang mahirap umasin siya dyan. Kasi, meron kasing lugar talaga na madaming toxic, madaming gustong mangontrol. Madaming, kumbaga pang impyerno ang kanilang soul. May ganung lugar, katulad dito sa amin. Madami dito ang pang impyerno ang kaluluwa nila. Kasi gustong mangontrol, gustong mga gumagawa ng scheme, deceit. Halos mga narcissistic, mga ganon. Ganon talaga, may ganyang place. Kaya dito parang mahirap umasinso dito sa lugar na to. Yung mga tao dito kasi gusto na hilaan. May ganyang place. Sample na nga lang dito. Kaya madami ba dito ang mapunta sa impyerno sa lugar na to, sa nabutas? Madami dito mapupunta sa impyerno. Madaming deceitful dito. Madaming maskim dito sa aming lugar. Sample na lang dito. Ayaw nilang umangat ng iba.
nagigigil sila, nainis sila, gumagawa sila ng deceit pagka nakikita na lang susumikap yung ibang tao, no? Para bang bitter, umiiral yung pagiging sakim, greedy, selfish, and inggit, yun ang umiiral sa mga taong ganun, no? Evil na tao. Kaya dito sa amin, madami mapupunta sa impyerno. Kasi mga deceitful nga, evil. So ano pa? Kaya nga dito ako nilagay kasi training camp ko yan dito. Kasi madaming evil dito, madaming deceitful, madaming witches din dito. Dito ako tinrain. Training camp ko yan dito. Ako prangka lang masalita. Kasi madami dito mga traidor guys, yung mahilig mong baksa. Meron talagang ganong place. Sample lang dito sa lugar na to dito. Narcissistic pa yan. Mag-isip superior. Alam mong taas. Mga ganun ba? Masyadong feeling ba? May mga ganong klaseng tao. So ano pa? About sa'yo. Ayan yung body mo energy. You're on a journey. At yung ano na yan, yung place na yan, part ng journey mo yan for you to become the person na you're meant to be, no? Kasi para bang from a cocoon into a butterfly, magta-transform ka. Ganun. Ganyan yan. Meron ka kasi mission ba? May mission ka. Hindi ibig sabihin na may mission ka. Kundi buo ka, feminine and masculine yan. Depende kasi yan sa reading. Ayan. And you are sage. Wise. And you have a good judgment. Yan. Pero kung hindi ka wise, hindi mo obserbahan yung mga deceit o yung mga deceitful ng mga tao, hindi mo mapapansin yun. At kung hindi ka intuitive, hindi mo mapapansin yun. Parang nagmamaang-maangan ka lang. O kaya hindi mo talaga alam, hindi mo makikita yun. Kung gaano ka deceitful yung iba, kung gaano sila ka-inggitiro, inggitira, ka-evil, yan. Pero sa itaas nakikita ng God yun. Kung gaano ka deceitful, kung gaano ka kaning yung ibang tao. Kung gaano sila ka-evil, kung gaano sila kasama. Yan. Ganyan. Ano ang next na mangyari sa'yo? King of Earth, maging stable ka. Maging hardworking, passionate sa work mo, grounded, stable, secured, maging financially secured, pwede maging influential, parang King of Pentacles din yan eh. O magiging napaka-courageous mo to tell the truth, to share the truth, to speak the truth, or to offer freedom. Pwede din kasi sumisimbolo din ng freedom yung blue eh. Ayan. Sino yung person na to na meron kayong soul connection? Someone na guarded, kaya pala wala pa magpupurso sa'yo. Guarded or defensive siya ngayon. Pero makakaano din daw yan, makaka-recover sa pagja-juggling. Kasi para bang nakaka-experience na anxiety, ganoon, kaya defensive siya. Baka hindi pa nga makatulog niya na maayos eh. Baka may mga atake sa isip niya. Parang stress, hindi, parang walang katahimikan yung isipan niya. Baka may nanggugulo sa isipan niya, may gumugulo, mga ganon. Pero hindi na siya nagtatago sa lungga niya, yung in hermit mode. Ibig sabihin willing na siyang makipag-usap, mga ganon ba? Naka-recover na siya. Naka-recover na siya sa kalungkutan. Ganon. Sa yung parang nalungkot siya, na naging matamlay. Ganon ba?
May wish kang magagrant. May maging unstable, ungrounded, mawala ng power, maging powerless. Enemy mo yan for sure. Enemy mo. Enemy mo. Clarify ko, enemy mo. Hindi na yan makapang sense sa'yo ng ng kung ano man sinasabi niya sa'yo, negativity or evil or kung ano man, spell, place your swords. Mahirapan na siya. Para may babalik sa kanya yung mga pag gusto niyang, kumbaga kahit na gusto kanya atakihin, ay pinupush siyang pabalik, ganun. Parang ganun ba? Parang ganun yung sa picture dyan. Parang ganun na nga. Parang, kahit na, yung atake niya, hindi maka-attack sa'yo, Yun, yung atake, hindi maka-attack sa'yo. Parang, wina-ward off yan, wina-ward off. Ano yung, next na mangyari sa love life mo? Maging positive na daw yan. Pero, may mga challenges, no? Mawala na yung baggage, problema sa love life mo. Hindi ka naman problema pa. Kasi maging positive na, maging inspired ka na, ganyan. Maging connected kayo ng person na to, na may deep soul connection kayong dalawa. And then, you will be together ng person na yan. Kilala ka na ba nito? Ng person na yan? Na may kilala ka na niya. At nag-overthink siya. Parang naka-experience talaga siya ng anxiety ngayon, guys. May nang-atake sa isip niya. May mga sword. May mga nang-atake sa isipan niya. Dapat maglagay siya ng depensa. Hindi dapat na magpabaya ba? O kaya ay, meron yan. Mga tao yan pag mga ganyan. Ano yan? Mga spells ng mga tao. Mga magician. Pwede pa lang pa to eh. Mga orasyon nila yan siguro. Orasyon. Mga ganun, orasyon. Mga orasyon ng mga tao yan. Kaya, sumasakit ba yung ulo niya? Sumasakit yung ulo niya. Ganyan. Yan ang sign na may nang-atake. Sumasakit talaga yung ulo. Experience ko kasi yan, guys. Sumasakit yung ulo. Wala na yung palipad-hangin. Nakakasakit ng ulo yun. Pero pag once may pangontra ka na, hindi nasasakit yung ulo mo. Ganon. O kung may pampabalik, sila sasakit yung ulo, hindi ikaw. Palipad hangin kasi isip mo, inatake nila yan. Dati, natataka ako. Wala pa kasang alam niyan. Dati pa yun. Kung bakit sumasakit yung ulo ko palagi. Yun pala, may nambabato ng palipad hangin dito. Talagang evil tong lugar na to. O kaya, dito din ako nilagay. Parang training camp ba, ganun. Dahil may mission nga ako din. Spiritual mission, syempre galing sa God yun. At may nakatakda sa akin. So, nilagay sa lugar na madaming evil para matrain ang gusto, para mas lalo mapalakas. Ganon yung may mga mission talaga from God, no? Hindi basta-basta yung mga pinagdadaanan. Parang dumadaan sa divine plan, parang divinely orchestrated yan siya, guys, no? Ganon ang totoo, may mga mission. Hindi basta-basta ang pinagdadaanan. So, depende naman sa mission yan. Depende sa nakatakda sa isang tao. So, ganon yan. Yun nga lang, yung mga nakatake sa akin dito, impyerno sila. Sa impyerno sila mapupunta. Tama ba, angels? Sa impyerno. Yung iba, sa abyss sila mapupunta, angels. Sa abyss, yung iba. Kasi sukdulan. Ibig sabihin, merong masukdulan na ng kasamaan o pagka-evil na nandito sa lugar na to namin dito. Meron ba, angels? Meron. So, yung mga sukdulan na kasi sa pagkasama, sa pagka-evil, dun kasi yan ilalagay sa abyss. Yung kinakatakutan ng mga demonyo na ilagay sila doon, yun ang abyss. So, merong mailalagay din sa abyss na manakatake sa akin nandito sa lugar na to. Basta yung manakatake sa akin. Yung iba sa impyerno, no? Sa impyerno. Yung iba, natanong ko na, yung iba sa impyerno. Ganon. Yung iba sa abyss. Pag sukdulan na doon talaga sa abyss yan.
course, palabasin nila na sila ang biktima. Pero ang totoo sila ng bibiktima. Sila ang mapanlansis, kapwa nila. Sila yung mga deceitful, cunning, no? Evil yung kanilang mga ginagawa. Hanggang sa ma-irritate ka nga lang, puputok ka sa galit, lalo kung binabato ka pa ng palipad hangin. Sa akin dati, yun pala yung sign na masakit yung ulo. Mako, ilang taon na. Kaya ang sakit ng ulo ko palagi noon. Wala akong alam sa mga ganyan pa noon. Yung lugar talaga na to dito sa amin dito, lugar talaga ng mga dati pa, yung mga isla dito, kilala talaga yan dito na lugar na mga alam niyo na, mga witches, mga ganun ba. Siyempre, mga anak niya, minana nila yan, yung mga ano na yan. Yung nga lang, sa impyerno sila napunta. Yung mga magulang nila sana punta sa impyerno na. Sa impyerno yung mga magulang nila napunta. Yung mga gumagawa nun ha. Siyempre. Kaya nga yung mga tao dito, lalo yung mga matatanda, may mga baon sila. Kasi, meron yung mga witches dito, uso yung dati dito. Basta, uso yung kabaon-baon dito. Sample ko lang tong lugar na to dito sa amin. Pero part na din ng divine plan to Training camp ko yan dito, angels. Training camp. Training camp ko yan dito. Training camp ko yan dito. Ma-irita ka na nga lang, tapos batuhin ka pa ng palipad-hangin para maging impatient ka, magsalita ka na walang kawawaan, gano'n yung epekto ng palipad-hangin. Tapos, superior, susukala mo kung ano. Grabe feeling. Mga masyadong, parang lumilipad sa hangin yung utak na. Kasi may mga tililing din kasi talaga. May mga tililing kasi yung iba mga addict, marami dito addict guys. Kaya nagkatililing na, nasiraan ng ulo. Yung iba puro bisyo. Kaya nagkatililing, puro bisyo, mga ganun, addiction. Madami dito. Hindi lang natukhang ni Duterte nung kung natukhang wala na sila. So magana sana na naparusa. Pero iba naman gumagamit lang maayos. Hindi naman sila yung pero iba kasi yung addict talaga. Iba na yung utak nila parang full na, crook, mga ganun na yun sila mag-isip. Parang baliktad pati yung mag-isip. Ganun na yung may mga addictions at yung may mga bisyo na basta ganun yan sila, mga wala sa katinuan na dahil sa addictions at bisyo nila at dahil na din siguro sa mga witchcraft na ginagawa nila, mga bumaldig sa kanila ba. Message ng angels for you. Emotional healing. As your heart heals of all emotional pain, you receive new blessings and love. Yan. Ano pa? Pregnancy. The birth of a child brings great blessings to you and the world. Si Yahweh pa naman parusa yan kasama mga anak. Tama po ba, angels? Kasama mga anak, no? Kasi Yahweh ang parusa, no? Katulad dun basta kasama yung anak yan Kasama mga anak, no? Kasama mga anak nila. Kasalanan ng magulang kasalanan ng anak. Bakit? Doon sa Nephilim, kasalanan ng mga angels na na sinasanyasa, damay mga anak nila. Basta ganun ang pagkakilala kay Yahweh. Na kasalanan ng magulang pati anak nila, damay. Pati yung mga anak ng mga nanalbahe sa akin ng witchcraft at magawa ng deceit sa akin ng angels, itapon sa impyerno. Ganun ba yun? O itapon din sila, pati mga anak nila. Gusto ko lang din malaman. Kasi, ma-evil kasi talaga yung mga ganun. Ma-evil na kasi talaga sila. Kaya pati mga anak nila. Ganun kasi si Yahweh, yung tatay ni Jesus Christ. Ganun kasi yun. Kasalanan ng magulang, kasalanan ng anak. Ganun yun. Mga evil na talaga yung tao dito.
marami na talaga dito, kaya dito ako nilagay. Training camp ko nga daw yan dito eh. So, sa mga may mission, ganun din kayo, train din kayo sa place na ano. Pero pag once na matibay na kayo, strong na kayo, ready na kayo, no, or kumbaga divine timing na para mag-umpisa kayo ng mission nyo, then, you will start kung ano may nakatakda. Or mission nyo, or destiny, mga ganun. So, ayan. Ano ang next na mangyayari sa love life niyan? May magre-risk. Ito, yan ang magre-risk. At may devil pa. Parang nag-uumapoy, extreme yung desire niya na mag-risk. Ganon. Oo, extreme yung desire niya na mag-risk. Anong gustong sabihin sa'yo ng person na yan? Kinikip ka niya. Kaso lang, nakaka-experience ngayon ng anxiety. Minsan siguro wala pa siyang tulog. Kawawa naman siya. Dahil sa mga deceitful na mga tao na yan. Pero you know what? May parusa nga eh. Impyerno eh. Impyerno, parusa naman yan. Pag malala, abyss. For real. So, yun ang realidad after life. Na ayaw tanggapin ng mga tao. Akala na pagbigyan na lang sila sa mga ginawa nila. Katulad ng mga matanda na magulang ng mga witches na dito daw ay nandun na sa impyerno. O baka yung iba sa abyss. Yung iba ba sa abyss? Magulang nila. Na taga dito. Na mga deceitful at evil. Oo, yung iba sa abyss. Mga witch. Nasa impyerno, alangan. Yung iba sa abyss. Sobra sukdulan nakasama sa abyss. So ano pa ba? Alangan maawa ako ay depende yun sa gawa nila. Nasa gawa nila na yun. Kung ano yung experience nila dun sa kabilang buhay, sa abyss at sa impyerno, yun na yung resulta ng mga ginawa nila. So ayan. Tatawanan lang nila to pag mapanood nila to kasi hindi na sila maniniwala. Malalaman na lang nila pag nasa kabilang buhay na sila kung saan sila ilalagay, no? Ano pa ang next na mangyayari sa inyo ng person na to? Magte-take talaga ng action. Siyempre, person mo. Ngayon kasi nakaka-experience siya ng anxiety, nakaka-isip niya, paano siya makapag-risk, di ba? Tapos parang nakaano pa siya o nakatali, nakahang, parang ganon. Ngayon, nagdurusa pati siya, nahirapan siya. May ginagawa kasing scheme sa kanya eh. Hindi pa na nahinto, tuloy-tuloy pa. Tuloy-tuloy ang pang-atake sa kanya. Napaka-passionate na mga evil. Ang dami pati nila. Mga bitter. Talagang may focus pa sa pang-atake sa person mo. Sinasaktan din na yung person mo. Salbahe. Pati yung puso ng person mo. Hindi. Sinasaktan nila yung person mo para masaktan yung damdamin niya. Basta sinasaktan nila yung person mo na talagang masaktan siya, pero those were illusion, no, na sinesend nila sa isipan ng person mo. Manipulation. Para hindi mag-offer ng cup of love yung person mo sa'yo. Para maging defensive. See? Tuloy-tuloy yung ginagawa na sa person mo. Para upright ba to? Upright. Para maging emotional yung person mo pati. Maging mahina. Para hindi mag-take ng action sa'yo. Para maging unstable, ungrounded, para maging shy, mahiya, or hindi maging courageous, hindi maging candid na
para hindi kanya kontakin, para hindi niya sabihin sa yung feelings niya, para hindi siya maging candid or prangka, sabihin sa iyo ang feelings niya, emotion niya. Upright pa tong justice card. It's upright. Upright. Magkakaroon din daw ng hustisya to. Magkakaroon ng justice. Oh. Antay-antay ka lang at magkakaroon ng hustisya yan. Yung ginagawa nila na yan. There's justice. So, ayan. Ito na naman guys for collective reading.